Ano nga ba ang magiging itsura natin kapag tayo ay meron ng katawang panglangit? Isa sa pinaka-inaabangan at inaasahan nating mga Kristiyano ay ang pagkakaroon natin ng bagong katawan. Ito po ang tinatawag natin na katawang panglangit. So sa theology, yan po yung tinatawag natin na glorified body. Ibig sabihin, magiging maluwalhati na yung ating katawan. Ito ay magiging perpekto na at ito ay panglangit na. Basahin po natin yung Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Ngayon mga kapatid, ang patunay na magkakaroon tayo ng katawang panglangit o yung tinatawag na glorified body pagdating ng panahon, yan po ay dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo 2,000 years ago, yan po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung papaanong muling binuhay yung ating Panginoong Hesukristo at nagkaroon ng bagong katawan, yun nga po yung katawang panglangit, ganun din po sa ating mga katawan. Pagdating din po ng panahon, muling mabubuhay ang mga patay at tayo mga buhay pa ay magkakaroon ng bagong katawan. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung papaanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ngayon mga kapatid, pagdating ng rapture at resurrection, yung mga namatay na, magkakaroon na po agad sila ng katawang panglangit. Ganun din po yung mga buhay pa kapag na-rapture na. Magkakaroon din po agad sila ng katawang panglangit. So instant po yun. Sa isang kisap mata, bigla-bigla po yan magkakaroon ng glorified body o katawang panglangit. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo yung mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So yung tinutukoy lang po dito na magkakaroon ng bagong katawan o babaguhin ng katawan pagdating ng panahon, yan po ay yung mga nanampalataya lang sa ating Panginoong Jesucristo. So dapat mga kapatid, malinaw po sa atin yon. Hindi lahat magkakaroon ng katawang panglangit pagdating ng panahon. So kung ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo, i-expect mo na pagdating ng panahon, kapag nag-rapture, mababago yung katawan mo. Magkakaroon ka ng glorified body. So kapag nagkaroon na tayo ng glorified body, ano na nga bang meron? Ano na nga ba yung mga bago sa ating katawan kapag tayo ay meron ng katawang panglangit? Una, magiging immortal ka na. So kapag tayo po ay meron ng katawang panglangit, ang ibig sabihin lamang po niyan, hindi na tayo mamamatay. At kapag hindi na tayo mamamatay, isa lang din po ang ibig sabihin niyan, hindi na mabubulok yung ating mga katawan. Ito nga po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. So kapag meron na po tayong katawang panglangit, hindi na po tayo mag-aalala sa ating mga pisikal na katawan. Kasi kapag glorified body na po tayo, hindi na tayo magkakasakit. Hindi na po kailangan ng gamot o kaya man mga vitamins sa ating mga katawan. Ang mga katawan po natin ay hindi na manghihina. So puro lakas na lamang po yung mararanasan natin kapag meron na tayong katawang panglangit. Ang lakas po na yun, syempre, nagmumula yan sa ating Diyos lamang. Kapag meron ka ng glorified body, hindi mo na mararanasan na magutom o kaya man mauhaw. At syempre, wala na rin kapaguran kapag meron ka ng glorified body. Kasi nga, punong-puno ka na ng lakas. So hindi ka natatabla ng kahit anumang sakit o karamdaman. Magiging maayos na ang iyong katawan kasi nga ito ay perpekto na. Ang sarap lang isipin na kapag meron na tayong katawang panglangit, hindi na tayo matatakot sa kamatayan. Kasi nga, wala na po yung konsepto ng kamatayan pagdating ng panahon. Bagong-bago na po yung ating katawan. Nagtagumpay na po kasi yung ating Panginoong Jesucristo sa kamatayan. Kaya po mga kapatid, pagdating ng panahon, kapag glorified body na tayo, perpektong-perpekto na po yung ating katawan. Yung glorified body po natin pagdating ng panahon, kapareho na po yan ang sa ating Panginoong Jesucristo. So kung anong meron sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo after resurrection, ganun din po sa ating mga katawan. So pagdating ng panahon, yung mga katawan natin na nanghihina at nabubulok,
wala na po yun. Hindi na natin mararanasan yun kailanman. Siyempre, hindi na rin natin mararanasan yung kamatayan kapag tayo ay meron ng glorified body. Pangalawa, magkakaroon na tayo ng kapangyarihan. Di po katulad ng mga katawan natin na panlupa na limitado, kapag glorified body na po tayo, magkakaroon na tayo ng kapangyarihan at kaluwalhatian na nanggagaling sa ating Diyos. So tulad po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, hindi na po siya limitado sa time, space at matter. So tulad ni Kristo, kapag tayo ay nagkaroon na ng glorified body, hindi na po tayo matatali sa pisikal na limitasyon. Tulad po ng ating Panginoong Kristo, nung siya ay nabuhay na magmuli doon sa kamatayan, siya po ay nakapunta sa kung saan-saan. At bigla-bigla na lamang po siyang lumilitaw. Ito nga po sinasabi sa Luke chapter 24 verse 31. Noon nabuksan ng kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit sila'y biglang nawala sa kanilang paningin. Sa verse na yan, may ilang mga nag-i-interpret na sinasabi na yung ating Panginoong Kristo nakakapag-teleport daw po siya. Ibig sabihin, saan man gustuhin niyang pumunta, ay makakapunta po siya doon. Makakapunta na siya kahit saan. Kasi nga po, hindi na po siya apektado ng kung ano man pong meron sa mundo na ito. Panglangit na po yung kanyang katawan. So kapag tayo naging glorified body na rin, may ilang mga scholar na naniniwala na magkakaroon na rin tayo ng ganong kakayanan tulad ng sa ating Panginoong Kristo na magkaroon na ng kakayanan na mag-teleport. At hindi na po teleportation, actually marami pa pong mga kapangyarihan na pwede nating maranasan kapag tayo ay meron ng glorified body. So kapag tayo po ay naging glorified body na, magliliwanag na po tayo. Magiging maluwalhati na tayo at magkakaroon na tayo ng kapangyarihan. Ito ay sinasabi sa Matthew chapter 13 verse 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Pangatlo, hindi ka na magkakasala. So dahil wala na pong kamatayan, wala na rin pong kasalanan pagdating ng panahon kapag tayo ay nagkaroon na ng glorified body. Kasi mga kapatid, kaya lang naman nagkaroon ng kamatayan dahil lamang po yan sa kasalanan. Ito nga po sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So kapag glorified body na yung isang tao, kapag mayroon na siyang katawang panglangit, malabo na siya ay magkasala. Kasi nga po, perpekto na siya at siya ay punong-puno na ng kabanalan tulad ng sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga ibabalik lang ng Diyos sa atin yung original na plano niya para sa lahat. Kasi mga kapatid, alam naman natin na bago pumasok yung kasalanan, sina Eva at Adan, sila po ay inosente at walang alam sa kasalanan. So ibig sabihin po nun mga kapatid, napaka-perpekto nila at punong-puno rin ng kabanalan. Ngayon mga kapatid, kapag nagkaroon na tayo ng glorified body pagdating ng panahon, babalik lamang po iyon. Magiging inosente na rin tayo sa mga kasalanan at tayo ay magiging perpekto na. So automatic mga kapatid, kapag ikaw ay glorified body na, wala na yung kasalanan sa iyo at hindi ka na magkakasala. At pwede ka na makapasok doon sa kalangitan o doon sa bagong Jerusalem. Ito nga sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. So mga kapatid, kapag nabago na po ang ating mga katawan, mababago na rin yung ating pagkatao pagdating ng panahon. So lahat ng kasalanan na nasa iyo ngayon, pagdating ng panahon, kapag glorified body ka na, mawawala na po lahat ng yan. Mabubura na lahat ng kasalanan mo at hindi ka na magkakasala. So kapag meron ka ng katawang panglangit, wala nang kapintasan ng katawan mo tulad ng sa ating Panginoong Kristo. So habang nandito tayo sa mundo na ito at hindi pa tayo glorified body, magkakasala pa rin tayo kahit tayo ay mga Kristiyano na. So kahit tinanggap mo na si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, meron pa rin kasalanan na nasa iyo at magkakasala ka pa rin. Pero kapag glorified body ka na, hindi ka na magkakasala. Wala ka ng kasalanan. Magiging perpekto na yung buhay mo pagdating ng panahon at yun po ay pangwalang hanggan. So kapatid, yan po yung ilan sa mga aasahan natin kapag tayo ay nagkaroon na ng katawang panglangit. So mga kapatid, mangyayari lamang po yung mga bagay na yan, hindi dahil sa mga ginawa mo o kung anong meron ka. Ikaw ay magkakaroon ng glorified body kasi nga dahil po yan sa biyaya lamang ng ating Panginoong Kristo. So kung nanghihina ka ngayon dahil sa mga nangyayari sa buhay mo, okay lamang po yan. Pansamantala lamang yan at darating ang panahon, matatapos din lahat ng mga paghihirap mo. So hindi ka na mapapagod, punong-puno ka na ng lakas pagdating ng panahon. Hindi ka na rin magkakasakit, hindi ka na mag-aalala, hindi ka na rin matatakot at higit sa lahat, hindi ka na mamamatay dahil yung katawan mo magiging katulad na yan ng sa ating Panginoong Kristo. So hindi natin alam kung kailan magra-rapture, pero mga kapatid, anytime sa panahon natin ngayon, pwede mangyari yun. At kapag nag-rapture na, sa isang kisap mata, hindi natin alam, baka mamaya o bukas o sa mga susunod na araw,
bigla na lang mababago yung ating mga katawan. So maging excited na po tayo at maging handa na tayo sa mga mangyayari sa atin pagdating ng panahon. At isa sa pinakainaabangan natin ay yung pagkakaroon natin ng bagong katawan. Yan po ang katawang panglangit.